Sama-sama tayong magiging karakli. Binalot ng makapal na usok ang bodega ng mga damit si FB Harrison sa Pasay City. Ayon sa trabahador sa warehouse, may narinig umano siyang pagsabog matapos kumuha ng stocks. May nagpapaputok umano mga residente bago ang sunog. Patuloy ang investigasyon para malaman ang sanhi at halaga ng pinsala. Sama-sama na po ang maraming pamilya ngayong bisperas ng Pasko sa hapagkainan para sa Noche Buena o di kaya sa mga simbahan para sa tradisyonal na Christmas Eve Mass. Pero para sa ibang Pilipino sa Bicol at Southern Luzon, perwisyo ang ulan at baha kung kailan magpapasko. At ang iba naman sa kalsada na aabutan ng Noche Buena habang bumabiyahe pauwi sa kanilang mga probinsya. Ganyan po ang sitwasyon ng ilang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX at ang ibang pasahero galing pa sa ibang bansa. Saksi live, si Nico Wahe. Nico? Pia, bisperas na ng Pasko pero marami sa ating mga kababayan ang ngayon palang uuwi sa kanilang mga probinsya. Ang iba kasi sa kanila ay tinapos pa ang kanilang mga trabaho kahapon. Marami ang abala na ngayon sa paglalatag ng handa sa Noche Buena sa mga oras na ito. Pero may ilan tayong kababayan, babiyahe pa lang pa probinsya at tiyak sa kalsada na aabutan ng Pasko. Gaya ni Emerson na nandito pa sa PITX kaninang alas 5 ng hapon at hinihintay ang alas 7 biyahe pa Albay. Kinailangan niya kasing tapusin ang trabaho bilang surveyor sa Tagaytay kahapon. Dapat 23 kahapon pa sana. Kaso hindi ka pinayagan ng bus namin kasi kailangan na magbubuhos nga kami kinabukasan. Ay natapos madaling araw na. Kaya ngayon talagang uwi ko, hapon. Pero okay lang daw yan dahil makakauwi pa rin naman at makakasama pa rin ang mahal sa buhay hanggang January 5. Mga anak, dito na ako sa terminal, pauwi na rin akong Bicol. Kaya bukas, nandiyan ako bukas. Trabaho rin ang dahilan kung bakit ngayon pa lang din uuwi ng Masbate ang teknisya na si Christian. Wala eh. Busy po talaga sa trabaho eh. Tsaka hindi pwedeng iwanan yung area na hindi tapos. Kailangan bago umuwi ng Pasko tsaka New Year, accomplish lahat. Panigurado raw niyan, bukas pa siya makararating. 12 oras kasi ang biyahe ng bus papuntang Pio Duran sa Albay at 3 oras sa barko patawid ng Masbate. Kung paano siya magno-Noche Buena mamaya, Midnight snack na lang sa daan. at kung ang iba ay Pasko ang hinahabol sa probinsya, si JC, burol ng ama ang gustong abutan sa Magsaysay Occidental, Mindoro. Nag-emergency leave siya sa trabaho sa Saudi Arabia para maihatid sa huling hantungan ng tatay. Ito raw ang pinakamalungkot niyang Pasko. Kausap ko naman sila, sabi ko hanggat di ako nakakarating, extend muna nila yung lamay para maabutan ko pa yung, siyempre yung papa ko hanggang sa huling sandali niya. Mahirap tanggapin na yung pinaglalaanan mo ng pagod, puyat, para masuportahan sila tapos mababalitaan mo nang na mawawala nang wala ka sa tabi nila. Ang kaso, mukhang makakain pa ang oras niya ng paghihintay ng biyahe dahil hindi niya naabutan ng biyahe ng bus. Ang next trip naman, bukas pa ng umaga. Kailangan namin makatawid ngayong gabi para, kasi alam mo naman, Chubuena ngayon tapos nakaburol yung papa ko, hinahabol talaga namin yung biyahe. Sasakay na lang daw siya na pa Batangas Port at magbabakasakali kung may biyahe papuntang Calapan at pauwi ng kanilang bayan. Isa lang si JC sa mahigit 140,000 na mga pasahero na pumunta sa PITX ngayong bisperas ng Pasko para makahabol sa pag-uwi. As of 5 p.m. ang bilang na yan. Mas mababa ang bilang na yan sa mahigit 232,000 na mga pasaherong dumagsa rito kahapon. Bagamat mas kaunti ang tao, mahigpit pa rin ang seguridad sa PITX ngayong araw. Pia, as of 9 p.m., 186,390 na ang mga pasaherong dumagsa rito sa PITX ngayong araw. At hanggang ngayon sa mga oras na to ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga pasahero na lahat ay gustong makahabol na makauwi sa kanilang mga tahanan at magdiwang ng Pasko. At live mula rito sa PITX para sa GMA Integrated News. Merry Christmas mga kapuso. Ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. At kasabay po ng paghahanda ng iba't ibang lugar para sa Noche Buena, ang perwisyong baha na dulot ng shear line sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Bicol Region. Isolated ang ilang barangay sa Camarines Sur habang ang isang bayan sa Oriental Mindoro, state of calamity na. Ating saksihan.
Kung kailan bisperas ng Pasko, siyang buhos naman ng matinding ulan sa Del Gallego, Camarines Sur. Lubog sa baha ang dalawang malalaking spillway, kaya 5 barangay ang isolated. Ayon sa Pag-asa, shear line o ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ang nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Bicol Region. Shearline din ang nagpapaulan sa Southern Luzon. Sa Perez, Quezon, abot dibdib ang tubig sa ilang lugar. Lubog ang maraming bahay. Gumamit na ng tali para mailikas ang mga residente sa isang barangay. Lubog din ang ilang bahagi ng Lopez. Gayun din sa Timonan at Tagkawayan. Baha rin sa National Highway ng Naujan Oriental, Mindoro. Ayon sa MDRRMO, umapaw ang ilog sa karatig bayan ng Victoria matapos mabutas ang earth dike sa gitna ng pag-ulan at malakas na agos ng tubig. Lahat ng barangay apektado dahil yung mga... Sabay ng Bacos State of Calamity na dahil sa matinding pagbaha. 2 linggo na raw nararanasan ang halos walang tigil na ulan. Kung magtutuloy-tuloy ang ulan, baka hanggang bagong taon na ang baha. Halos lahat ng barangay na ay apektado ng baha dahil dito sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Kung itatanangin mo ilan yung talagang affected, yung pinakamalalalim at tulad na nakikita nyo ngayon, siguro ay may 15 barangay. Buwis buhay naman ang pag-rescue ng Red Cross sa mga na-trap sa halos abot bubong na baha sa Cadiz, Negros Occidental. Sa latest weather advisory ng Pag-asa, posibleng magdulot bukas ang shearline ng heavy to intense rain sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Moderate to heavy rains naman ang posible sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Albay, Sorsogon, Masbate, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Northern Samar. Manatiling alerto sa posibleng pagbaha at landslides. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Trahedyang sinapit ng 7 magkakaanak na patay matapos sumalpok sa puno ang sinasakyan nilang utility van sa South Cotabato. At sa NLEX Pampanga, mahigit 30 ang sugatan matapos mawala ng kontrol, magpaikot-ikot at matumba ang isang minibus. Saksi, si Jonathan Andal. Nakasalampak sa gitna ng NLEX ang mga sugatan habang panay ang iyak ng mga batang pasahero ng minibus na ito na naaksidente pasado alas 9 ng umaga. Upo muna kayo. May sugatan ng mga bata, babae at matatanda. Ate, huwag kang gagalaw. Kulang kayo. Ate, upo ka lang. Sa nabutas na likod ng minibus, naglabasa ng mga pasahero. Ano pa, bossing? Yung biyak ng matanda dito sa noo. Ginawa ko, niroll ko lang yung tissue kanina. Pinasa kong gano'n sa ano niya. Yung isang matanda, hindi nakakagalaw eh. Pero naididilat naman yung mata. Isa sa mga severely injured dun sa minibus is a 1-year-old na bata. Ayon sa NLEX, sa inisyal na investigasyon, magkasunod sa innermost lane ng minibus at isang AUV. Nawalan ng kontrol ang minibus, umikot paharap sa AUV, nagkasalpukan hanggang sa tumumba sa damuhan ng minibus. Parang self-accident siya. Allegedly, yung driver, sabi niya doon sa initial investigation, meron daw siyang narinig na maingay sa sasakyan nila. I'm not so sure if on the engine, but maingay doon sa ano. And then suddenly, na out of control na siya. Going north siya, nung na out of control, nag-turn around siya, facing south siya. So towards yung head-on with the Innova ang parang nangyari. 31 ang isinugod sa JBL Hospital sa San Fernando, kasama ang senior citizen na si Teresita Garcia Chong na kritikal ngayon sa ICU. 10 buwang gulang na sanggol ang pinakabata sa mga sugatan. Yung likod ko, sobrang sakit mo. Hindi ka na may galaw yung katawan. Hindi nagagalaw ka lang itong braso ko. Ulat na lang ako, biglang may nagsigawan na, uy! Tapos biglang lumewang-gewang na yung bus, tapos tumawag. Pagkatapos nagkapatong-patong na kayo? Apo. Ang pasaherong si Catherine Aragon iniinda ang pamamaga sa kanyang ulo. Inano ko yung lakas ko para sa ako ko. Gusto kong ma-safety siya, ibaling ako na.
Pero ayon sa San Fernando Police, magkaiba ang bersyon ng driver ng minibus at AUV. Yung version po ng Innova, na-lose control daw po yung jeepney, kaya po tumama sa kanya. Itong Carmix minibus, sabi naman po niya, may tumamang malakas daw po sa likuran niya, kaya na-lose control siya, sir. Hindi raw overloaded ang minibus pero sagad sa 28 pasahero na capacity. Parehong nakadetain sa police station dalawang driver na magsasampa ng reklamo laban sa isa't isa. Sa Tupi, South Cotabato, 7 magkakaanak ang patay matapos sumalpok sa puno ang sinasakyan nilang utility van. 2 sa mga biktima, edad 6 at 7, sa lakas ng impact, tumilapo ng ilang sakay ng van papunta sa bangin. Ayon sa mga pulis, galing sa pasyalan ng mga biktima at pauwi na sana nang mawalan umano ng preno ang van. Nagkaroon niya pa ng loose brake, then he tried to salvage the situation by pulling off the handbrake. Yun nga lang, unfortunately, nag-swerve off yung vehicle, tumama sa isang kahoy. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang driver na sinusubukan pangkunan ng pahayag. Nagpapagaling siya sa ospital. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Bago sa saksi, patay ang isang lalaki sa Tondo, Maynila matapos umano siyang pagbabarilin ng kanyang kapitbahay. Saksi, si Von Aquino. Hindi na umabot ng Pasko si Rolando Regarde Jr. matapos umanong barilin ng kanyang kapitbahay sa Barangay 120 Zone 9, Tondo, Maynila, pasado 1:00 ng hapon. Pagtingin ko po sa bintana namin, naka-ano na po yung papa ko. Sa pagbaba ko po, nakasalubong ko yung pamilya po mismo ng bumaril sa papa ko. Papa mo yan, si Kuya Boy yan. Doon na po ako nataranta. Itinakbo pa sa ospital si Regarde pero sa kasawiang palad, pumanaw siya dahil umano sa tama ng bala. Dito daw po tumagos po dito kasi butas na rin po yun dito. Sa CCTV ng barangay, makikitang tumatakbo palabas ng eskinitang suspect. Namamadali siya nagtatakbo, hindi na namin alam kung saan na siya napunta. Wala silang alitan dito sa barangay, wala silang away, wala. Nagulat na lang kami na ganun nangyari. Blanco ang pamilya ng biktima sa motibo ng pamamaril dahil hindi naman daw nag-uusap ang suspect at biktima. Magpapasko may ano kami niyan ni Papa Bibilang ko ng damit yan Nabili ko sa tatay ko barong. Ang sakit nun, ma'am. Pagdusahan niya, ma'am, kung ano dapat. Hindi muna nagbigay ng panayam ang Manila Police District pero naaresto na raw ang suspect. Dadalhin siya sa Manila Police District ngayong gabi matapos sumailalim sa medical examination. Posibleng maharap sa reklamong murder ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.